Kilala mo ba ang investment company na BlackRock sa Amerika? Ang kumpanya na ito ay isang top shareholder sa mga industriya ng oil and gas, energy, technology, retail, banking, healthcare at media. Para aware ka, meron silang shares sa mga kumpanyang Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Disney, Netflix at iba pang mga kumpanya. Ang BlackRock ay nagko-control ng total asset and investments na may halagang $9.2 trillion as of June 2023. Oo, trillion with 80. To put this into perspective, ang $9.2 trillion na asset and investment nila ay mas mayaman pa sila in terms of gross domestic product sa mga ibang bansa maliban lamang sa bansang Amerika at China. In short, kung ano ang nakakaapekto sa buhay ng tao, meron silang kapangyarihan at impluwensya dito. Sila din ay low profile na kumpanya o hindi kilala ng majority ng mga tao. Kasi mas makakagalaw ka nga naman pag hindi ka kilala ng mga tao o incognito ika nga. Malaki ang tsansa na hindi mo kilala ang CEO nito o kaya hindi mo pa narinig ang kumpanya na BlackRock. Balikan natin ang nakaraan. Ano nga ba ang kwento at saan nagsimula ang CEO ng BlackRock na si Larry Fink? Nagsimula ang karir ni Larry Fink sa Wall Street nung siya ay 22 years old taong 1976 at nagtrabaho siya sa isang investment firm na First Boston. Ang trabaho niya doon, nung nagsimula siya ay nagtitrade ng bonds at pagkatapos ng 3 taon ay itinalaga siya na mag-in-charge sa structuring and trading mortgage-backed securities ng kumpanya. Halos mag-iisang dekada sa First Boston ay nakapagdagdag si Larry Fink ng estimated $1 billion sa kumpanya. At sa edad na 31 ay siya ang pinaka-youngest managing director ng First Boston. Kaso nagkaroon ng malaking problema. Noong second quarter ng taong 1986, yung departamento na hawak ni Larry Fink ay nalugi ng $100 million dahil sa isang mali at risky na prediksyon na ginawa niya sa financial market. Sa isang iglap, pagkatapos ng pangyayari ay napahiya siya ng lubusan. Nawala ang tiwala at bilib ng management ng First Boston kay Larry Fink at question lahat ng kanyang mga desisyon, prediksyon, pati na din ang kakayahan niya sa investing. Ika nga ay na persona non grata siya sa kanilang mismong kumpanya. Makalipas ng 2 taon, pagkatapos ng pagkakamali niya, ay umalis na si Larry Fink ng tuluyan sa First Boston noong taong 1988. Simula noon, nangako si Larry Fink sa kanyang sarili na hindi na ulit mangyayari yun. Hindi na siya mag-i-invest kapag hindi niya lubusan na iintindihan maigi ang mga risk involved sa kanyang mga investments. Noong taong ding 1988 ay itinayo ni Larry Fink ang sarili niyang investment company na BlackRock na siya ang chairman at CEO nito kasama ang ibang mga partners niya. Fast forward tayo ng 20 years sa taong 2008. Dito na nagsimula umangat at makilala ng lubusan ang BlackRock. Kung matatandaan mo, noong taong 2008 ay nakaranas ang mundo ng financial crisis dahil sa pagbagsak ng kumpanya na Lehman Brothers na isa sa mga pinakamalaking financial investment firm sa Amerika. Nalugi ito noong September 2008. Dito ay sunod-sunod na ang pagbagsak ng iba't ibang bangko dahil pumutok na ang tinatawag nila na financial bubble. Dahil doon, ang US government at Federal Reserve ng Amerika ay kailangan ng mabilisan at agarang solusyon at naglaan sila ng budget na $700 billion bailout para sa mga nalugi at naapektuhang bangko. Ang ginawa ng gobyerno ng Amerika ay humingi ng advice at tulong sa BlackRock CEO na si Larry Fink dahil ito ay nag-i-specialize sa structuring and trading mortgage-backed securities nung nasa First Boston pa lamang ito. Ang advice na recommend at ginawa ng BlackRock noong taong 2008 financial crisis ay nag-bail out sila ng mga bangko tulad ng $30 billion financing para ibenta ang bangko na Bear Stearns sa JP Morgan, $180 billion bailout sa bangko ng AIG, American International Group, $45 billion para naman sa bangko na Citigroup, at $112 billion para sa Federal Home Mortgage Company na Freddie Mac at Federal National Mortgage na Fannie Mae. Ang BlackRock rin ang itinalaga at nagmamanage ng $130 billion na toxic assets or bad debts ng US government nung binail out nila ang kumpanyang Bear Stearns at AIG.
Dahil sa ginawa na diskarte ng BlackRock CEO Larry Fink, ay na-stabilize nila ang buong ekonomiya at housing market ng Amerika at naiwasan ng tuluyang pagbagsak nito. Dito na nagkaroon ng pangalan, reputasyon at nakilala ang expertise o pagkadalubhasa ng investment firm na BlackRock pati ang CEO nito. Kahit hanggang ngayon, sila pa din ang inaasahan ng gobyerno ng Amerika sa mga financial advice para gawing stable ang financial markets at ekonomiya nito. Tulad ngayon taon 2023 ay may nalugi na naman dalawang bangko tulad ng Signature Bank at Silicon Valley Bank. Ang ginawa ng BlackRock ay tumulong sila sa pagbenta ng $114 billion na mortgage-backed o MB securities na naipon sa mga nangutang sa dalawang bangko. Ang breakdown ng pagbenta ay $27 billion in MB securities sa Signature Bank at $87 billion naman sa Silicon Valley Bank. Ito ay para ma-minimize ang adverse effect nito sa financial at housing market sa Amerika. Kung babalikan mo na itayo ang BlackRock dahil ipinahiya ang CEO nito na si Larry Fink dahil sa $100 million na nawala at pagkakamali nito sa First Boston. Ngayon naman, dahil sa natutunan niya noon, ang hawak ni Larry Fink at BlackRock na investments ay worth $9 trillion na. Kaya kung ikaw ay naniniwala na ang talino, pera at kapangyarihan na nagpapatakbo ng ating mundo, ay ngayon nakilala mo na ang pinaka-impluwensya at makapangyarihang investment firm sa buong mundo na tinatawag nilang BlackRock. Salamat sa panonood at welcome sa Brothers Hideout.